Sabi dito ni bakla, di ba? Sorry, hindi pala. Sabi dito ni dating spokesperson at saka dating, ano ba tawag dito ni Secretary Llamas? Human, ano ba? Ano tawag din ni Secretary Llamas dito? X-Men yata, parang ex-humanitarian lawyer ba? Ayan, tama. Nadulas nga, nakakatawa kasi. Parang, eto sabi niya dito, parang nilagyan na lang din ng caption. In human rights. Humanitarian. Ex-human right lawyer. That's it. Thank you very much naman. Tanay Carmen, shout out. What's up? Eto, sabi rito, alam naman natin na ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Tat. Sino kayang Tat yan? Oh, kawawa naman si ex-human right lawyer. No? Ex-humanitarian lawyer. Tsura ni Attorney Humba. Eto hindi ko alam bakit binibigyan pa ng panahon para interviewin to. Pero sino ba nang interview nito? Baka SMNI lang din to eh. O yung subconscious took over. Biruin mo, no? Wala na, kawawa na to. Napupudpud na yung mo. Yung wig mo. Bro, favorite ni Boss Mark Ramos to eh. Alam naman natin na ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Tat. Ni Marcos Jr. Hindi, ganun talaga eh. No? Minsan, talaga yung subconscious. Bigla nagte-take over yan ng ganun-ganun na lang eh. 'Di ba? Lalo na pag marami kang iniisip. I mean, minsan talaga lalo na pagka-stress ka, no? And then you're like, yung, kunyari, lalo na yung hot-tempered ka, no? Yung hot-tempered ka na tao. 'Di ba? Tapos, pinipigilan mo dahil nga napagsabihan ka. And then, alam mo yung para walking time bomb ka, no? Minsan makantikan na lang, konti na lang yung PC mo. And then, ganito yun eh. So, since marami ka, medyo overflowing na, no? So, any moment, madadalas yung pagkamali-mali mo. Muscle memory ng dila. Nakalimutan niyang isgara, narrative to push. Yun nga eh. Siguro nawindang na rin siya. Medyo talagang marami ng feed sa utak niya, no? And then of course iniisip niya rin yung yung mga lalaki niya, yung mga kalagayan niya. 'Di ba? Iniisip niya, siguro naawa rin, nagkakaroon na rin ng self-pity, no? 'Di ba? Walang script kaya nadudulas. Oh, mga ganyan. Oh. Kaya ako naintindihan ko naman 'to eh. Talaga mahuhuli niyo sa bibig eh. Pero mo dating dating congressman, dating spokesperson. Ngayon nandoon sa The Hague. Pero baka nga no. Paano kung ito yung testigo ni Senator Pampilo Lacson? Tingnan nga natin, baka mamaya wala na sa The Hague to. Baka ito na nga yung kapitbahay ni Magalong to eh. Kapitbahay ni Magalong. He was trying hard to be relevant at Duterte family, pero correct. Pero pinapansin ba siya? Si lang eh, pero maaalala nyo, no? There's one instance where sinabi niya, 'di ba? Na sinabihan siya ni Digong kasi parang I think it was regarding dun sa China secret meeting, secret deal or something. 'Di ba? Parang ang sasabi ni Digong, maniwala kayo kay Rocky po. Yung Rocky na yan na sinabi ko na sa inyong
kilala nyo ba tong si Roque? Ha? Kilala nyo ba yung pagkatao ni Roque? Yun ang sabi. So, yun nga, hindi naman talaga siya tanggap eh. And I think right now, mukhang hindi na rin masyadong inaano ni ni VP Sara, no? Hindi na masyado ring pinapansin. Mukhang naiwan na to rin eh, ngangarag-ngarag. Tingnan niyo yung mukha oh, dugyutin na eh. Dugyutin na. Yung wig, wala, second hand na yung ginagamit na wig. Wala na to. You know how to rock, right? You know what kind of person he is. Oh, yan. Yun pa, word for word pa yan ha. Oh. Eh lalo na kay Panelo. Kumbanata ni Panelo to. 'Di ba? Halos mawindang to eh. Pagdating kay Panelo. Oh. Sabi niya, sabi ni Harry Roque, tinawagan ko si Duterte kagabi. Sinabi ko, tapos ganito na pag-usapan namin. Sabi naman ni, maniwala kayo dyan, ba't naman pasagutin? Hindi sasagutin yan ni Duterte, ni Digong. Magkasama kami lagi noon. Alam ko yan. Parang ganon. Hindi verbatim ha. Pero ganon. Sinayang niya karir niya. Sinayang niya talaga yung karir niya. No? Pero ako talaga, that time no, medyo syempre tayo kay Digong eh. Medyo bulag eh. Nabulag din tayo talaga ni Duterte noon that time. There was once an instance where parang syempre pro-government ka eh. So you were supporting Digong. No? Sinusuporta mo yung administrasyon niya. No? So sinusuporta mo yung administrasyon niya. Nung nakikita ko to na parang pinagtatanggol niya si Duterte, okay, sabi ko, ayan, okay to si spokesperson. No? Okay tong si Roque, pinagtatanggol yung Pangulo natin. Eh tapos, sino ba yung kalaban niya laging reporter? Si Pia. Oh. Nung si Pia, parang sabi ko, lahat, buisit kay Pia, feeling mo, ang galing nito magsalita eh. 'Di ba? Sabi ko, okay, yan ang yan ang spokesperson, tanga. Ay, magaling magtanggol. 'Di ba? Tapos magaling din mambara, tapos smart din naman siya. Pero ngayon, all those brilliance, no? Even with Duterte, ngayon wala na. The brilliance is gone. No? Wala na, nilipad na. Sayang. Sayang yung ganda ng karera nito. No? Human rights lawyer. Sikat. Tapos patok pa yung niya. Isa pa tong pwede sa ICC. Certified yung niya, di ba? Magbalik loob. Ang problema kasi meron siyang unbailable na na isinampa sa kanya eh. I think yung human trafficking medyo mabigat eh. Medyo mabigat. 'Di ba? Oy, si Boss Motor R andyan. So, ayan. Oh, kawawa naman na ganun eh. Pero kawawa din sa totoo lang. No? Then, alam niyo yung mga, kumbaga, syempre pagka politician ka na, tapos congressman ka or senator ka man or dapat karispe-respeto ka eh para automatic respetuhin ka eh. Pero, di ba, very, very unfortunate na naging ganyan siya eh. Biruin mo ngayon, nakikipagbastusan para lang sa humba. Nakikipag-away, biruin mo, para sa pagkain. Biruin mo, nalalagay ka sa ganong sitwasyon na hindi naman sana dapat.